Ngayong araw nga mga kananays ay magsisimba nga po kami dahil nga po it's Sunday. Bago ang lahat is Garmadel Vlog and Rydell's Vlog. At dahil nga po hindi na po kami nakapag-video habang po kami ay nagbibihis. Tsaka lang po namin naisipan na mag-video kami nung nandito na po kami sa Kabiyawan. Bali nga po mag first mass nga po kami ngayong umaga. Mas maganda po kasi mga kananays na maaga po kami nagsisimba kaysa naman po yung tanghali na kami gagayak. Alas 6 nga po yung first mass mga kananays kaya 4 AM pa lang ay gising na ako. Itong mga anak ko naman mga kananays ay sobrang nag-i-enjoy sila sa pagsasakay ng motor. Yung bunso ko naman ay talagang naka-shades pa nga. Aba ang feeling or for the go. Dalawang beses nga po pala kami magsimba mga kananays every month. At kung hindi naman po kami nagsisimba mga kananays ay may mga simbahan naman po dito sa amin na malapit. Pero minsan lang din po kami pumupunta doon. Pero bakit nga ba mas gusto ko pong magsimba dito sa bayan? Lagi ko lamang ipinagdarasal na gabayan niya po ang aking mga mahal sa buhay. Lalo na po yung asawa ko at bigyan niya po kami ng magandang kalusugan sa aming katawan. Natapos na nga po kami sa pagsisimba mga kananays, kaya dito naman po kami sa parking area nagpicture-picture muna. At kung nagustuhan nyo naman po yung aking sandal at saka bag mga kananays, dito lamang po sa Delmao Libro Shop mabibili yan. At dito na nga muna kami sa bayan mag-ikot-ikot mga kananays dahil sa mga oras na to ay sobrang aga pa nga. At wala pa pong maraming tao, kunti pa nga lang po yung tao dito sa bayan, kaya dito muna kami pupunta sa loob ng palengke. Bali nga po, tumitingin nga po pala ako dyan ng stapler dahil may paggagamitan po ako ng stapler mga kananays, lalo na malapit na naman po yung recycled costume ng aking mga anak sa school nila. O sino nang nakagawa ng recycled costume dyan sa mga anak nyo, pero yung sa akin abangan nyo na lamang po. Bumili na nga rin po ako ng hair clip ng aking buhok mga kananays dahil nga po yung isang hair clip ng aking bunso mga kananays ay pinag-aagawan po talaga namin. Pero hindi naman magpapatalo itong panganay at bunso ko mga kananays dahil nga po kung ano po yung bibilhin ko sa buhok ko ay meron din sila. At kung hindi mo naman ibilhan yung mga gusto nila mga kananays, sisimangot talaga sila sa'yo. Kaya ang ginagawa ko mga kananays, kung ano man po yung binibili ko para sa hair clip ng buhok ko, meron din naman sila. Para hindi na po sila magtampo sa akin. Ganyan kasuplada ang aking dalawang anak, kung alam nyo lang. Saan pa ba nagmana yan? Di sa mother. Sabi nga nung nagtitinda, wag ka nang sumimangot sa mama mo at ibibilhan ka na niyan para mas masaya kayong umuwing tatlo sa bahay nyo. Ngumiti na nga lang po ako mga kananays dahil nga po ganun talaga yung mga anak ko. Ay, ipinanganak ko rin yung mga kaugali ko. Naglakad-lakad na nga muna kami dito mga kananays dahil nga po tinitignan po namin yung Cebuana kung open na nga ba. Yung unang pinuntahan po namin na Cebuana mga kananays sa side po ng Friendship ay close pa nga dahil nga po siguro it's Sunday. Pero nabigo ako mga kananays, open naman nga po sila kaso nga lang error po yung mga machine nila. O diba kung ano pa yung sadya mo dito sa bayan ay wala pa talaga. So, hindi ko pa siguro araw yun or hindi pa po talaga sa akin kaya yun. Pumunta na nga muna kami dito sa parking area mga kananays. Ay pupunta nga muna kami dito sa baba. Ito nga po pala yung palengke namin dito sa Muñoz. Dito nga po pala kami laging namamalengke ng aking mga anak. Dito nga mga kananays ay tumitingin nga ako ng parkingan ko kaso nga lang napuno. Kaya buti na lang may umalis ng isang motor mga kananays kaya doon na nga muna ako nagpark. Tignan nyo dito sa mga gilid mga kananays ay marami pa nga pong nagtitinda ng mga basahan, mga damit. Mura na nga mga kananays yung mga paninda nilang damit kaso nga lang hindi po kami makabili at wala pong budget. Mas importante muna yung aming kakainin or uulamin mga kananays dahil ang gamit sa aming katawan ay makakapaghintay nga yun. At kung hindi naman po importante talaga yung aming bibilhin mga kananays ay hindi po talaga kami bumibili. Pumasok na nga muna kami dito sa loob ng palengke mga kananays lalo na doon sa mga gulay. Bali gulay nga muna ang aming bibilhin mga kananays dahil nga po pag uwi po namin madadaanan din po namin yung mga karnihan. Nag-ikot-ikot na nga muna kami dito sa loob ng palengke mga kananays at nakita ko nga po itong upo or tabungaw in Ilocano. Bumili na nga po ako ng isang pirasong upo mga kananays dahil nga po is 15 pesos lang. Marami nga pong pagpipilian ng mga gulay mga kananays kaso nga po yung ibang gulay na nakikita ko ay nalalanta na. At buti na lang hindi po gaanong maraming tao dito sa palengke ng mga gulayan. Minsan nga pag namamalengke ako ng madaling araw mga kananay around 5:30 in the morning ay marami na nga pong
pong tao. At kung makikita nyo naman ngayon mga kananays, halos konti lang po yung tao dito ngayon. At sabi po ng tendera sa akin, mas marami daw pong tao kesa ngayon. Ang sarap sana itong kamutik yung mga kananays, lalo na pang merienda sa hapon or pang almusal sa umaga. Kaso nga lang hindi ko po siya bet at hindi po ako bumili ng kamote. At ito na nga, naglakad-lakad pa nga rin po ako ng kaunti dyan mga kananays. At ito na, nakita ko na naman ulit ito kabuti, kaya napabili na nga po ako ng isang plastic. Yung nabili ko nga kabuti mga kananays ay nagkakahalagang 50 pesos. Ay marami-rami naman po yung laman. Meron din naman pong tag 25 pesos, kaso nga lang po naliliitan ako, kaya ang kinuha ko na nga lang po yung 50 pesos na kabuti. Nakita ko nga po itong talbos ng ampalaya mga kananays para pansahog ko po sana sa kabuti, kaso nga lang nalalanta na. Lumipat nga po ako sa isang pwesto mga kananays, yung lagi kong pinagbibilhan nga si ate. Bali, bumili nga po ako ng isang perasong ampalaya dyan mga kananays, yung bunga. Dahil nga po lalagyan ko po yan ng itlog. Masarap po yun. Paborito po ng aking mga anak. Bumili na rin po ako ng 2 perasong pipino or cucumber mga kananays, dahil nga po medyo may sipon kaming 3 or may ubo-ubo kaming 3. Masarap po yan lagyan ng suka. Napadaan nga po kami dito sa mga prutasan mga kananays, kaso nga lang iniiwasan ko po talaga bumili ng rambutan. Hindi ko na po sasabihin sa inyo kung bakit, anong purpose ko, kung bakit ayaw kong bumili ng rambutan. Kaya ang binili na nga lang po namin mga kananays ay yung dalandan. At bumili na rin nga po kami ng palamig dahil nga po nauuhaw na po yung 2 kong anak. Habang nga bumibili ako ng manok mga kananays ay nagrereklamo na po yung taga-video ko. Ang baho-baho daw kasi sa loob ng palengke mga kananays, nahihilo siya, kaya gusto na nga niyang tinawanan pa nga siya ng isang tendera mga kananays. Sa palengke na nga kami mga kananays ay dumiretso naman po kami dito sa 7-Eleven dahil nga po nagutom na sila. Pagka-uwi nga namin dito sa bahay namin mga kananays ay agad ko na nga po itong inilaga dahil nga po magluluto po ako ng pinapaitan. Habang naghihiwa po ako ng pang pinapaitan mga kananays ay kachismisan ko na naman po yung asawa ko at napataob pa nga yung aking cellphone. At bago na naman po matapos ang aking video mga kananays, maraming salamat po sa inyong panonood. And don't forget to subscribe my YouTube channel and don't forget to share and like. Thank you for watching everyone. God bless.